Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go! Ayan guys, ito yung ating pasyente ngayon. Isang TV na napakalaki. So, check natin kung anong brand ito. So, walang nakalagay na brand sa harapan. So, punta tayo sa likod ng TV para makita natin anong brand itong TV na ito. Ayan, check natin. Ayan, so ang brand pala nito ay Devant. Ayan, Devant LED Tech TV. Ang model nito yan, 55 UBH 200. So, ibig sabihin, siya ay 55 inches ang laki. So, medyo malaki talaga, 55 inches. So, tetestingin natin kung anong problema nitong TV na to. So, yan. So, isasaksak natin sa kuryente para makita natin kung anong problema nitong TV na ito. Yan. Natin. Yan. So, turn on natin. So, i-on natin para malaman natin kung anong problema itong TV na to. Dito. Ayan. So, ayan guys, naka-on na siya. So, wala siyang display. Pero meron siyang backlight. So, gumagana yung backlight niya. So, dito makikita natin buo yung backlight niya. So, ayan. So, ayan ang problema ng TV na ito. Sira ang kanyang display. Wala siyang picture. Pero ang backlight ay buo. Yan. Pag ganyan ang problema, pag pinapalo-palo natin, may lumalabas na parang hidlat o liwanag, ibig sabihin buo yung backlight. So, check natin loob nito kung anong problema nito. So, ayan, bubuksan na natin. So, medyo malaki ito, kaya sa sahig na tayo gagawa. Ayan, sa sahig tayo gagawa. Ayan. So, open natin. So, napakaraming tornilyo. So, isa-isay na natin ang mga tornilyo. Open na natin. So, ayan guys, ito yung mga tornilyo. Natanggal natin, mga screw. So, napakarami. Daming screw. So, ayan. So, ayan guys, open na natin. So, ito yung laman ng loob ng TV na napakalaki. So, ang laki-laki ng TV. Pero ito lang ang laman. So, ito yung kanyang power supply board. So, dyan ang gagaling lahat ng supply. Okay. And, itong board naman ito yung T-Con board. At itong isa ay ito yung motherboard niya or main board. So, tatlong board lang nandito. Yan. Simpleng-simple. Pero napakalaki ng TV. So, unang gagawin natin, first step, siyempre, tayo muna ay magmamasid-masid. Yan. Sa lahat ng bagay naman, yun ang dapat natin ginagawa bago tayo mag-desisyon ang ating gagawin. Dapat magmasid-masid muna. So, magmasid-masid muna tayo. Baka meron naman ditong mga piyesang sunog. So, kung kitang-kitang sunog talaga, ay madali na natin gagawin. Papatalagad natin ang mga sunog na yan. So, ngayon, wala pa tayo nakikita ang mga piyesang sunog. At yung mga obvious na nagpapakita na sila ay sira. O wala. So, lahat ay intact. Yan, intact lahat, pati mga capacitor niya. Yan, okay naman. So, check natin tong capacitor na to. O, mukhang okay naman sila. Yan. So, wala. So, walang gagawin natin dito, dahil siya ay walang display, buo ang kanyang backlight.
So, pupunta agad tayo dito sa T-Con board. Yan. Ito agad ang ating i-check. I-check natin kung present ang mga voltage na kailangan na nandito sa T-Con board natin. Okay? So, yan ang ating unang gagawin. So, kuha tayo ng tester. So, ayan. So, kakalasin natin tong cover ng T-Con para magkaroon tayo ng voltage measurement. Tanggalin mo natin tong cover ng T-Con. Yan. So, yan T-Con. So, ano bang mga susukatin natin dyan? Yan ang tanong. So, explain ko lang ng konti sa inyo kung ano yung mga dapat nating malaman na voltage dito sa T-Con. Okay? Ito po yung mga initial natin kukunin na voltage. V+. So, yan yung mga supply ng T-Con. Usually, umabot siya ng mga 12 volts to 13 volts. Minsan pa nga, meron pa mga nagagawa, mga 14 volts. So, GL. So, yan yung negative voltage. Minsan, maabot siya ng mga 6 volts, negative 6 volts, hanggang mga 8 volts. Negative 8. At yung HBL, yan naman yung high voltage niya. So, minsan, maabot siya ng mga 25 volts hanggang 27 volts. Positive, ha? Yung GL, negative volts. Yung HB, yun yung positive volts. So, check natin yan. Tatlo na yan. Yan yung ating pangunahing check ng mga voltage. Okay? So, ngayon, magsusukat tayo ng voltage. Kung merong voltage na pumapasok dito sa T-Con. So, i-ground natin to. Ang ating negative probe. Pero lang, kahit saan man, body ground naman yan. So, sukat tayo ng voltahe. Yan, may mga test point naman to. Yan, dito sa isa. Yan, nakita natin 0. Ito yung kanyang 3 volts. Subukan naman natin tong 15 volts. Wala rin, 0 din. Subukan naman natin tong kanyang BCC. Ayan, 0 din. So, ibig sabihin, guys, walang pumapasok na voltage. So, punta tayo dito sa pinaka-entry point ng 12 volts. Ayan. So, wala rin. 0. So, ibig sabihin, guys, walang pumapasok na 12 volts galing sa motherboard o sa mainboard. So, possible, ang problema nito ay dun sa motherboard or sa mainboard ang problem. Walang output na pumapasok papunta dito sa T-Con. So, gagawin natin, kakalasin natin tong mainboard para makita natin kung anong problem. Okay? Let's check it. Ayan guys, natuklasan natin talagang sa mainboard ang problema. So, ito yung problem. So, tuturo ko sa inyo. Ayan, ginampiran ko na lang siya kasi ang problema, itong IC na to. Actually, hindi to IC, yan ay MOSFET. So, sira na yung MOSFET kaya hindi siya nagsiswitch. Kaya hindi siya nagpo-produce ng 12 volts papuntang T-Con. So, ginawa natin, sa source niya, ginampiran na natin papuntang drain. Yan, ito yung source niya, 12 volts. Dapat magde-drain siya ng 12 volts din. So, hindi gumagana itong MOSFET. Kaya ginawa natin, ginampiran na lang natin from source to drain para magkaroon tayo ng 12 volts papuntang T-Con. So, yan po yung ginawa natin. So, sa mga nandyan na nahihirapan i-troubleshoot itong Devant dahil walang 12 volts, yan na lang po ang gawin natin. Galing po sa source na 12 volts, jumperan na lang po natin papuntang drain para magkaroon ng source ang ating T-Con. Yan. Matibay na yan. Ilagyan ko na yan. Ang ating dinampiran na po natin yan. Okay? So, ayan po. So, testingin na natin kung meron ng display. Assemble natin. So, ayan guys. Assemble na natin itong Devant TV.
Okay, naka-assembled na. Nalagyan na natin itong ating mainboard, T-con. Ayan yung power supply. Hindi naman natin ginalaw yan. Magagawin. Ngayon, testingin na natin kung okay na ba talaga itong ating ginawang TV. Okay? So, focus natin kung okay na. So, bago natin lagay ang cover, atin testingin ang ating finished product. Kung okay na. So, saksak natin to. Ang ating kuryente. Para ka-testing natin. Yan. Okay. Yan, nakatayo na siya. Testingin na natin bago natin isara ang cover. Yan, nakatayo na siya. So, testingin na natin siya. Kung okay na ba itong ating ginawang TV. Okay? So, saksak natin sa kuryente. So, sasaksak na natin sa kuryente para matry natin kung okay na itong ating ginawang TV. Yan. So, on natin. Turn on the power. Yan. Okay, antayin natin. Yan, may lumabas na po. Okay na po ang ating TV. Yan, kitang-kita po. Smart TV. Yan. Okay na po ang ating TV. So, yan, meron pa siyang nakalagay na no signal. Yan, Devant. So, okay na. Okay na itong ating TV. I-cover na natin para magkaalam na talaga. So, yan guys, sasara na natin itong ating project, ating pasyente na Devant TV bago natin i-testing ng pangmatagalan. Siyempre, sara muna natin para full testing na tayo. Medyo pinahirapan tayo nitong TV na to. Natin alam kung paano natin T-con na eh. Natin. Tara. Yan. So, ito yung mga screw natin. Dami. So, screw na natin. Daming screw ito. Grabe. Screw pa lang. Pagod na tayo. Sobrang dami. Ay, ako. Anyway. Talaga buhay na isang technician. Talagang maging pataga para magawa ng isang TV. Isko natin para magkaalam. Sa una, medyo nahirapan tayo dahil siyempre ginagawa natin ang paraan at maaari wala tayong gagasusin. Dapat pinalitan natin yung MOSFET na yun. Kaya natitipid tayo. Super tipid. Kaya ginawa na natin ang paraan. Natin tayo bumili. Pwede naman hindi bumili. Yan. So, testingin na natin. Baliktad yan talagay mo. Baliktad lagay mo ng pansabit. Yan. Testingin na natin. Ayos na ba? Itong TV natin. No, TV na natin lang. Yan. Testingin natin. Lagyan natin itong power cord. Yan. So, testingin na natin. Kung ano mangyayari. Kung buo pa rin siya. Sasak natin sa kuryente. At magkakaalam. Yan. Nasaksak na sa kuryente. On natin. Yan. May lumabas po. Devant. Smart. Yan. Kita-kita po ang ating TV. Okay na siya. Okay na siya. So, pwede na. Pwede na natin magamit ang TV na ito.
Ngayon, lagyan natin ng signal. Mas malaki siya. Lagyan natin ng signal kung okay na talaga. And then, lagyan natin ng signal. Tapos nga, lagyan natin signal. Ayan, walang signal. Lagyan natin. On, yan. So, signal. Yan, kung kayo nasiyahan, just click the subscribe button and bell button para naman ma-notify kayo kung meron akong bagong video. Okay, guys? Thank you for watching and sana natuto kayo. Bye-bye! Hi guys! Welcome to Jekotech TV! Smile ka muna dyan! Okay guys, let's go!